Seth ang pangalan ko. Matagal na akong sumusubaybay dito sa inyong channel. Narinig ko lang ito sa tindahan. Hinanap ko sa YouTube tapos ayun na. Naging fan na ako ng Pinoy Creepypasta. Gusto kong magbahagi ng experience ko na nangyari noong teenager pa lang ako. Matagal na rin. Tanda ko noon simple lang ang buhay ko. Birthday ni Tito Sancho. Kapatid siya ni Mama. Nakapangasawa ng taga-ibang lugar. Medyo malayo sa amin yung bahay nila. Kaya para makarating doon, nag-arkila kami ng jeep na magsasakay sa buong pamilya namin. Nung papunta na kami doon, pansin ko na sobrang liblib ng lugar na dinadaanan namin. Halos walang mga bahay sa gilid ng daan. Puro mga puno at halaman. Ang daming ibon na hindi ko alam kung anong klase. May napansin akong dalawang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Nakatingin sila sa jeep na sinasakyan namin. Seryosong seryoso yung mga mukha nila. Tapos hindi gumagalaw. Akala ko nga estatwa yung dalawa. Pero hindi. Nung marating namin yung bahay ni Tito, sinalubong niya agad kami. Nagkayakapan yung magkakapatid. Umiyak pa nga si Mama. Tapos pumasok na kami. Nagluluto yung asawa ni Tito. Ang laki na ng tiyan kasi buntis na. Kami lang pala yung bisita. Sabi ni Tito Sancho, mahiyain daw yung mga tao dun sa lugar nila. Parang ayaw makipag-usap sa iba. Nagsimula ng kumain yung mga tao. Ang daming handa. Sabi ni Tito, minsan lang daw kasi na may dumalaw sa kanila. Kaya dinamihan na niya yung hinaing pagkain. Busog na busog ako, grabe. Tapos nagpaikot na ng alak yung iba pa naming tito. Sa labas sila uminom. Payabangan sa mga kwento habang inuubos yung alak. Nakaabang lang ako sa gilid kasi yung isa kong tito kapag nalalasing ang galante magbigay ng pera. Sa loob naman nagkukwentuhan yung mga babae kasama si Lola. Pinapayuhan nila yung asawa ni Tito sa darating na panganganak. Dapat alas 5 ng hapon pauwi na kami. Pero nag-enjoy masyado yung mga nagiinuman. Kahit anong sermon ni Lola hindi maalis-alis sa upuan. Alas 9 na nung magsitayuan yung mga umiinom. Sumakay na kaming lahat sa jeep. Muntik pa ngang magsuka yung isa naming tito sa loob. Buti ay nasalo ng plastic ni Mama. Habang nasa biyahe, halos lahat ay tulog na dahil sa pagod. Ang gising na lang yung driver. Ako, si Lola. Magkatabi kami ni Lola. Bigla ba namang bumusina ng pagkalakas-lakas yung jeep? 3 beses. Nagising lahat ng natutulog. Pagsilip ko sa unahan, may 2 lalaki na nakatayo doon. Hindi umaalis. Nakatitig lang sa amin. Nakilala ko yung 2 lalaki, Sir Neb. Tumigil yung jeep. Lalabas sana yung driver pero sabi ni Lola, wag daw siyang lalabas. Delikado. Napatingin ako kay Lola. Gusto ko sanang itanong kung bakit. Pero natatakot ako kasi ang seryoso ng mukha niya. Sabi ni Lola, maghintay daw muna kami ng mga 15 minutos. Kapag umalis yung 2 lalaki, tsaka kami tutuloy. Pero kapag hindi, babalik na lang kami sa bahay nila Tito. Nagantay kami. Akala ko hindi aalis yung 2 lalaki. Pero bigla na lang silang naglakad sa gilid. Naglaho sa dilim. Dumiretso na kami pauwi. Nung medyo nawala na yung takot ko, tinanong ko si Lola kung bakit delikado yung 2 lalaki na yon. Sir Neb, sabi sa akin ni Lola, matalas daw ang pakiramdam niya sa mga engkanto, lalo na sa masasamang klase ng engkanto. Alam niya raw na yung 2 lalaking yun ay hindi mga tao. Kung bumaba yung driver namin ay baka kung ano nang nangyari sa kanya. Masama pa naman daw magalit ang mga engkanto. Sinabi ko sa kanya na nakita ko yung 2 lalaki na yon nung papunta pa lang kami doon. Ganon daw talaga ang mga engkanto. Mahilig mangursonada. Kalaunan lumipat din pabalik sa bayan namin sila Tito at yung asawa niya. Parang ayaw sabihin sa amin ni Tito kung anong dahilan. Pero sabi ni Lola, malamang ay natakot ito sa mga residente nung dati nilang tinitirhan.
Magandang araw po sa inyo. Sir Neb, ako nga pala si Adam. Ang kwentong aking ibabahagi ay karanasan ng asawa kong si Minda. Nangyari ito mga 2 taon na ang nakakaraan dito sa amin sa Cebu. Sa aming paniniwala ay kamuntik nang mabiktima ng aswang noon si Minda at ang anak namin. Noon kasi ay namasyal kami sa bahay ng mama ko sa bandang Mambaling. Sa Talamban kasi kami nakatira ni Minda at medyo malayo yon sa Mambaling. Actually malapit lang naman talaga, kaya lang ay tumatagal ang biyahe dahil sa sobrang traffic. Para na rin kasing Maynila itong Cebu. Palibhasa nga ay city na, kaya marami na ring mga tao at sasakyan. Yung dapat sana ay ilang minutong biyahe lang, nagiging kalahati hanggang 1 oras kapag rush hour. At ayun nga, inabutan kami ng rush hour noong pauwi na kami ni Minda. 5:00 ng hapon kami nagpaalam kay mama. Dumaan pa kami ni Minda sa e-mall para bumili ng ilang grocery items. Kaya halos 7:00 na kami nakasakay ng jeep pauwi. Laganap na yung modern jeep dito sa Cebu at napaka-komportable talagang sumakay doon kahit punuan dahil nga air-conditioned. Sinuwerte kami ni Minda na makasakay ng maluwag pa ang jeep kaya nakaupo kami. Kaso syempre katagalan ng biyahe, may mga sumasakay na babae at matatanda. Kaya napilitan akong tumayo para paupuin yung iba. Doon pa lang sa pagtayo ko para magpaupo ng pasahero, dapat pala nag-ingat na ako. Dapat yata ay yung estudyante na lang ang pinaupo ko kesa roon sa matandang ali. Pero kasi nagmamadali rin siyang maupo sa tabi ni Minda, kaya hindi ko na rin makukontra. Isa pa ay medyo sikipan na noon, kaya mahirap na rin ngang makipagtalo pa. Wala pang 10 minuto na katabi ni Minda yung matanda, napansin ko na nakatingin sa akin yung asawa ko. Yung itsura ng mukha niya ay parang nagpapasaklolo siya. Parang may mali. Ang kaso ay hindi ko siya malapitan dahil nagpunuan na nga yung jeep at ako ay napausog na sa may dulo samantalang nasa bandang gitna naman sila. Napansin ko rin na parang nakahilig na sa balikat ni Minda yung matanda. Tinaas ni Minda yung kanan niyang braso kung saan nakasandal yung matanda. Kitang-kita ko talaga na sinamaan siya ng tingin. Nag-iwas ng tingin si Minda at umaktong tatayo na lang din sana si Minda. Pero parang hinila siya nung matanda para hindi makaalis. Doon na ako naalarma, kaya naman kahit malayo pa kami sa destinasyon namin ay pumara ako. Tamang-tama naman na traffic, kaya pwede talaga kami na bumaba. Nung magpara ako ay nagtangka ulit tumayo si Minda. Pero hinihila talaga siya noong matanda pa upo, kaya inabot ko talaga yung kamay niya para mahila siya palayo. Halatang nagulat yung matanda pag hawak ko kay Minda. Nakasagi pa nga kami ng ibang pasahero noong pababa na kami. At ito ang nakakabahala talaga. Tumayo rin yung matanda at sumunod sa amin. Noong makababa na kami ay malapit na pala kami sa Gaisano Grand Mall. Hinila ko si Minda papunta roon kahit na malapit na yung magsara. Sir Neb, sumunod pa rin sa amin yung matanda. Si Minda ay parang hilong-hilo, kaya ang punteriya niya talaga ay ang CR ng Grand Mall. At dahil iba ang kutob ko roon sa matanda, ay hinahalungkat ko yung eco bag namin na naglalaman ng grocery. Mabuti na lang at nakabili kami ng sibuyas at bawang. Ang ginawa ko ay kinuha ang isang ulo ng bawang at pumiraso ng isang puso noon para durugin sa kamay ko. Matik na umatras yung matanda nung sumingaw yung amoy ng bawang. Hindi na niya kami nasundan sa banyo kung saan nagsuka si Minda. Pinahid ko sa kanya yung bawang na dinurog ko at nagtaksi na lang kami pauwi. Baka kasi kung magji-jeep uli kami, makasabay na naman namin yung matanda. Isa pa ay mas ligtas sa taxi dahil maihahatid kami noon papasok sa lugar namin. Kapag kasi jeep ay bababa pa kami sa kanto at magpapahatid sa habal. Gayong aswang nga yata yung matanda, baka madagit pa niya si Minda kung sa habal kami sasakay. Sabi ni Minda,
ay sinisinghot siya noong matanda at kada sisinghot ito ay nahihilo siya at nanghihina. Kinabukasan ay nagpa-check up kami at doon ay nakumpirma na 4 weeks na siyang buntis. Dahil sa sitwasyon niya ay tumira muna kami sa bahay ng mama ko sa Mambaling. Inaabot kasi ako ng gabi sa trabaho at madalas na naiiwang mag-isa sa bahay si Minda. Sa takot namin na nasundan kami noong matandang aswang, ay minabuti namin na makitira muna kay mama. Sa awa naman ng Diyos ay maayos na naisilang ang baby namin. Hello mga kapasta, Gio ang pangalan ko. Kakagraduate ko pa lang sa pag-aaral at sa ngayon ay naghahanap pa ng trabaho. Bale, gusto ko sanang mag-share ng kwento. Nangyari ito noong mga panahon na driver pa ng jeep si Papa. Namamasada siya buong maghapon. Aalis siya sa amin mga alas 5 ng umaga. Tapos uuwi, gabi na. Kakain lang yan tapos matutulog. Walang day off ang papa ko. Kahit Sabado at Linggo ay lumalabas pa rin siya para magtrabaho. Minsan naman naaarkila ang jeep ni Papa. Malaki kasi yun kumpara sa ibang jeep. Mas mahaba at maluwag. Mabenta yung arkila sa jeep ni Papa tuwing summer. Halos araw-araw siyang may hinahatid sa mga paliguan dito sa amin. Minsan sumasama ako kasi gusto ko ring makarating sa kung saan-saan. May isang beses na naarkila si Papa ng isang lalaki na lilipat na raw ng tirahan. Marami siyang gamit na isasakay. Sinama ako noon ni Papa kasi makakatulong daw ako sa pagkarga ng mga gamit sa loob ng jeep. Ang daming ang dala ng lalaki. Ang pangalan niya ay Ronaldo. Dala niya lahat ng gamit dun sa bahay. Wala siyang tinira. Kahit yung mga lumang dyaryo at libro ay pinasok namin sa jeep. Yung iba nga ay alam kong hindi na rin naman mapapakinabangan. Pero sabi ni Ronaldo, may sentimental value daw kasi ang ilan sa mga bagay na dala namin. Pamana raw kasi ito ng yumao niyang mga magulang. Nung papunta na kami dun sa address na binigay niya, bigla ba namang umulan ng malakas. Nakaupo kaming lahat sa unahan ng jeep. Ako sa gitna. Sabi ni Ronaldo, delikado raw ang daan kasi umulan. Madulas at maputik yung kalsada paakyat dun sa lilipatan niya. Isang oras pa ang lumipas, paakyat na yung daan at hindi na sementado. Manghang-mangha nga ako sa jeep namin kasi nakakaya niya pa rin na umandar sa ganoong kalagayan ng kalsada. Sa gilid namin, may malalim na bangin na alam kong papatay sa amin isang maling liko lang ng jeep. Tapos na-stuck na kami sa malalim na putik ng daan. Pinaharurot ni Papa pero hindi man lang kami umaabante. Nilagyan ko ng kahoy yung ilalim ng gulong. Ganon kasi yung ginagawa namin. Pero hindi pa rin makaalis yung jeep. Sabi ni Papa kailangan daw namin ng mga taong tutulak. Sabi ni Ronaldo wala raw malapit na bahay. Medyo gumagabi na rin nun. Wala ring ibang dumaraang sasakyan. Kumain muna kami nung dala naming mga pagkain habang naghihintay na tumila saglit yung ulan. Biglang may narinig kaming nagsasalita galing sa likod ng jeep. Pagtingin namin, may 6 na lalaki na nakatayo doon. Madilim na kaya hindi namin makita yung mga mukha nila. Sumenyas ito na paandarin daw ni Papa yung jeep. Agad niya namang ginawa at sabay-sabay na tinulak ng mga lalaki yung jeep. Hindi na kami bumaba ni Ronaldo. Himalang nakaalis agad kami dun sa putik. Tuwang-tuwa si Papa. Bumaba kaming 3 para sana magpasalamat dun sa mga tumulak. Pero naglalakad na sila palayo. Ang kinagulat namin ay doon sila sa bangin nagpunta. Sir Neb, lumulutang silang lahat. Naglalakad palayo. Kumaway muna sila. Tapos ay naglaho sa dilim. Nagkatinginan kaming 3. Ligtas naman kaming nakarating dun sa bahay ni Ronaldo. Gabing-gabi na kami nakarating. Sabi niya, doon na rin daw muna kami matulog kasi delikado sa daan, lalo na at madilim. Napag-usapan ni Papa at ni Ronaldo yung nangyari. Hula nila,
baka mga biktima ng bangin yung mga multo na yon. Mga taong nahulog kasama ng sasakyan nila at namatay. Yun ang unang beses na nakakita ako ng mga multo. Pero hindi naman ako natakot. Parang nagpapasalamat pa nga ako dahil tinulungan nila kami. Kasi kung hindi baka inabot kami ng umaga sa lugar na yon. Noong hindi pa maayos ang kalsada rito sa amin, ay halos 2 beses sa isang araw lang ang biyahe ng jeep. Alas 5 ng umaga ang baba ng jeep at alas 2 ng hapon naman yung akyat uli. Kapag na-late ka ay maiiwan ka talaga at kinabukasan na maaaring bumaba o umakyat. Bundok po kasi itong sa amin at talaga namang hindi para sa mga sasakyang mahina ang hatak. Pero noon yun, dahil ngayon ay sementado na yung kalsada namin. At medyo naayos na nga. May mga pailaw na rin kaya hindi na gaanong matarik at nakakatakot bumiyahe. Noon kasi bukod sa oras na biyahe ng mga jeep at matarik na daan, ay kinatatakutan din ang pagsapit ng gabi sa kalsada sa bundok. Kaya nga alas 2 pa lang ay pumapanhik na uli yung mga jeep. Ayaw na ayaw nilang magpaabot ng dilim sa daan. Ayon sa mga kwento ay may babae raw na nakikisakay sa mga sasakyan at kapag hindi mo pinasakay ay maaaksidente ka o kaya naman ay biglang may mambabato at hindi naman makikita kung saan yun nagmumula. Naranasan namin ng tatay ko ang kababalaghan sa kalsada sa bundok noong minsan na nasiraan kami ng jeep. Jeepney driver din kasi yung tatay ko, Sir Neb, at isang beses nga na bumaba kami ay hindi agad kami nakaakyat dahil kumalampag yung makina. Pinaayos muna yun sa baba. Alas 4 na nang makaakyat kami. Akala namin ay hindi na kami aabuti ng dilim sa daan. Kaya lang ay naflatan naman kami ng 2 gulong. At dahil alas 4 na nga, wala nang dumaraan ng mga jeep. Ayaw namang iwan ni tatay yung jeep. Kaya ang nangyari pinaakyat niya ako sa amin para kumuha ng pamalit na gulong. Iisa lang kasi yung reserba na dala namin. Habang nagpapalit ng gulong ang tatay ko, ay lakad takbo naman ako pauwi. Nakabalik naman agad ako kay tatay dahil hinatid ako ng isang kapitbahay na may motorsiklo. Tinulungan na rin niya kami na magpalit ng gulong. At nung sa wakas ay maayos na yung mga gulong, ay kalat na yung dilim. Doon nga namin naranasan yung pinaka nakakatakot na gabi sa aming buhay. Yung kapitbahay namin na si Kuya Yayong ay sinakay na lang sa jeep yung motorsiklo niya dahil ayaw niyang magmotor paakyat dahil sa dilim. Natatakot na rin siya. Sumakay na lang din siya sa jeep kasama namin ni tatay. Noong umpisa ay nagkukwentuhan pa sila ni tatay. Pero katagalan ay natahimik na sila. Tapos si tatay biglang nagpatugtog ng radyo. Cassette tape pa yung gamit noon. At natatandaan ko, makalumang kanta yung pinatugtog niya. Pero Sir Neb, bigla na lang tumalon-talon yung kanta at lumiit ng husto yung boses ng singer. Hanggang sa parang sumisigaw na lang ito. Pinatay kaagad ni tatay yung stereo at hindi na kumibo. Medyo kinilabutan ako sa tunog na nagmula roon sa stereo. Pero walang-wala yun sa takot na naramdaman ko nung mailawan ng headlights ang isang babaeng nakaputi sa harapan ng jeep. Bigla na lang yun sumulpot sa harapan na parang magic. At ang sumunod na nangyari ay napailalim na siya sa jeep. Dinig na dinig namin yung kalampagan sa ilalim at yung pagtaas ng sasakyan na parabang dumaan kami sa humps. Napasigaw na ako. Nakabunggo kami ng tao at malamang ay napatay namin ito. Huminto si tatay at dali-daling bumaba ng jeep kasama si Kuya Yayong. Naiwan ako dahil nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Naisip ko na baka makulong si tatay at kung ano-ano pa. Maya-maya lang din, nagmamadali ng sumakay sa jeep si tatay at Kuya Yayong. Sabi nila ay
Pinlashlightan nila yung ilalim ng jeep at sa mga gilid-gilid ng kalsada, pati sa mga bangin. Pero Sir Neb, wala silang nakitang tao. Walang nabunggo. Nung start ni tatay yung jeep at paanda rin, ay napansin kong para ba siyang nabibigatan. Hininto niya uli yung jeep at ang sabi kay Kuya Yayong ay magmotor na lang kaming tatlo paakyat. Iwan na lang daw namin yung jeep at balikan na lang kinabukasan. Ganun na nga ang ginawa namin at paspas ng pagdadrive si Kuya Yayong hanggang sa makarating sa bahay namin. Sir Neb, ang sabi ni tatay, noon daw start niya uli ang jeep ay naramdaman niyang hirap na hirap yung makina o yung klase na para siyang may pagkarami-raming pasahero. Baka raw naangkasan na kami at kung pinilit niya na makaandar, baka nadisgrasya pa kami. Kaya minabuti na lang niya na magmotor kami. Kinabukasan nung balikan ni tatay yung jeep, ay dumiretso siya ng simbahan at pinabendisyonan yun. Sa naranasan namin ay lalong kinatakutan ng mga driver na bumiyahe ng madilim na. Nung maaspalto yung kalsada sa amin, ay nawala yung mga kababalaghan sa daan. Siguro dahil na rin sa mga pailaw sa gilid. Ako po si Mauro. Itong kwento ko nangyari almost 7 years na. Tumigil ako nung college. Pinauna muna nila mama yung mga mas nakatatanda kong kapatid. Kasi malapit na rin daw gumraduate. Maghintay daw muna ako. Naghanap ako noon ng trabaho. Natanggap ako sa isang computer shop na located sa gilid ng kalsada. Unang buwan ko pa lang may nasaksihan agad akong aksidente. May patawid na babae. Hindi man lang lumingon sa kalsada kaya nasagasaan ng humaharurot na jeep. Nagsilabasan kaming lahat na nasa loob ng computer shop. Yung babae, Sir Neb, hindi na normal yung hugis ng katawan niya. Pero humihinga pa rin. Buti at dumating naman agad yung ambulansyang nagdala sa kanya sa ospital. Kaso wala pa raw isang araw, namatay din yung babae. Hindi nahanap yung driver ng jeep na nakasagasa doon sa babae. Ang sabi nagtago na raw at lumipat sa ibang lugar. Mga 2 buwan ang lumipas, may naaksidente ulit na jeep sa harap ng shop na binabantayan ko. Nung tanungin ng pulis, may babae raw kasing tumawid sa harap ng jeep. Muntik niya pa raw masagasaan pero bigla raw itong naglaho. Paulit-ulit yun na nangyayari. Ang biktima lagi ay mga jeep na namamasada sa gabi. Kahit ako rin nasaksihan ko na yung babae na yon. Kamukhang kamukha niya yung nasagasaan na babae. Usap-usapan sa amin, baka raw multo yun nung babae. Gustong maghigante sa mga jeepney driver sa daan. Dahil sa multo na yon, kahit yung computer shop namin ay naapektuhan na rin. Bukas ang shop namin hanggang alas 4 ng umaga. Pero simula nung magpakita yung multo sa kalsada, takot na yung mga suki namin na magpagabi sa shop. Sabi nila, ayaw daw nilang makasabay sa paglalakad pa uwi yung multo. Halos 3 months din na naging perwisyo sa amin yung multo na yon. Bawat linggo ay may nadidisgrasyang jeep sa lugar namin. May isa pa nga na malala yung naging tama. Dinala sa ospital na walang malay yung driver. Buti nakarecover pa. Ilang beses sinubukan na ipabless yung parte na yon ng daan. Dadasalan ng pare tapos sasabuyan ng holy water. Pero wala pa rin kwenta kasi bumabalik din naman ulit yung multo. May nakapagkwento ngang isang driver. Sabi niya pauwi na raw siya nung mapadaan nga sa harap ng shop namin. Mabagal lang daw yung andar niya kasi nagbibilang siya ng pera habang nagdadrive. Tapos biglang may tumawid na babae. Sir Neb, tuguan yung muka at kakaiba raw yung postura ng katawan. Niliko niya agad yung jeep kasi ayaw niya itong masagasaan. Bumunggo yung jeep niya sa poste. Buti at naka-seatbelt siya nun. Hindi naman grabe yung bangga niya kasi mabagal nga yung takbo niya. Pagbaba niya,
naroon pa rin daw yung babae. Tinititigan siya ng mabuti, tapos bigla na lang nawala. Isang taon nang lumipas, nabalitaan namin na sumuko na raw yung driver na may gawa ng pagkamatay ng babae. Sabi sa pahayag nito, araw-araw daw siyang binabangungot. Matapos makulong yung taong salarin, parang himala na nawala na rin yung multong babae sa kalsada. Malamang ay nakuha na nito ang hustisya na matagal na niyang hinahanap. Ang maririnig nyo ngayon ay ang pinaka-weird na bagay na nakita ko sa buong buhay ko. RJ ang pangalan ko, Sir Neb. Kamusta po sa mga nakikinig ng Pinoy Creepypasta? Taga Bulacan talaga ako. Pero tuwing may okasyon, umuwi ako sa probinsya namin sa Bicol para magbakasyon. Tumutuloy ako sa bahay ni Lolo. Doon ako titira ng mga 1 linggo. Tapos babalik na uli sa Bulacan para magtrabaho. Nangyari ito 2019. Nalaman ko kasi na may lugar doon na pwede mong panoorin yung dagat galing sa mataas na lugar. Sobrang ganda niya sa gabi kasi kitang-kita mo yung mga ilaw ng mga mangingisda galing sa itaas. Kung swerte ka pa ay may bonus pa na maliwanag na buwan sa itaas. Nung matuklasan ko yun bawat gabi, doon na ako tumatambay. Nakikinig sa music at pinapanood yung magandang tanawin. Nung malaman yun ni Lolo, sabi niya mag-iingat daw ako. Kung may dadaan man na jeep, kahit anong mangyari ay wag na wag daw akong sasakay. Tumangu-tangu lang ako. Yung part na yun ay daanan ng mga sasakyan sa umaga, pero sa gabi halos wala namang dumaraan doon. Naisip ko baka takot si Lolo na makidnap ako. Last night ko dun sa lugar nila Lolo. Gabi yun. Nakatambay ulit ako sa sinasabi kong may magandang view ng dagat sa ibaba. Ang sarap ng hangin kaya muntik pa akong makatulog. Buti na lang at narinig ko yung andar ng jeep galing sa malayo. Parang nag-vibrate yung lupa. Napatayo ako. Yun kasi yung sinasabi ni Lolo na jeep na wag ko raw sasakyan. Nagtago ako sa likod ng puno. Hinintay ko na dumaan yung jeep. Gusto ko kasing malaman kung bakit takot si Lolo sa jeep na yun. Mabagal lang yung andar nun kumpara sa mga jeep sa kalsada. Kakaiba yung kulay ng headlight. Paiba-iba. Nung dumaan yun sa harap ko, nagsitindigan yung mga balahibo ko. Sir Neb, walang driver yung jeep. Tapos yung mga sakay, hindi naman mga normal na tao. Mahina lang yung ilaw sa loob kaya hindi ko gaanong makita yung itsura nila. May isa na may mahabang sungay sa ulo. Yung isa nasa gitna ng noo ang mata. May 2 batang hubot-hubad na may pakpak sa bubungan ng jeep. May pinag-aagawang karne ng kung anong hayop. Nung makaalis yung jeep, umuwi na ako sa bahay. Nakita ata ni Lolo na sobrang putla ko. Tinanong niya kung nakita ko daw ba yung jeep. Sabi ko oo. Ang sabi ni Lolo sa akin, patawid daw sa kabilang mundo ang mga nilalang na yon. Alam niya dahil minsan na siyang napasama sa jeep na yon. Ilang buwan daw siyang nawala. Buti raw at nakabalik pa siya. Simula noon, pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako tatambay sa lugar na yon. Kwento ito ng isang kaibigan tungkol sa naging boyfriend niya noon na jeepney driver. High school pa lang noon yung kaibigan ko, Sir Neb. Senior high bale. 17 anyos tapos yung boyfriend niya ay matanda yata sa kanya ng 10 years. Tapos may pamilya na. In short, kabit itong kaibigan ko. Napakitago na lang sa pangalang Maya. Alam kong mali yung relasyon nila. Pero isa ako sa nagtago ng lihim nila ni Tonton, yung boyfriend niya. Ang sama nga siguro ng ugali ko. Kasi
gustong gusto ko pa yung relasyon nila. Paano kasi ay nakikinabang din ako. Kapag lumalabas-labas sila ay kasama ako ni Maya. Nalilibre din ako ni Tonton kaya masaya ako. Minsan kahit hindi kasama si Maya at nakasakay ako ng jeep niya ay hindi na niya ako pinapabayad. Hindi ko alam kung tinuturing niya rin akong kaibigan o ginagawa niya lang yon para hindi ako magsumbong sa mga magulang ni Maya. Pero kahit naman hindi ako magsumbong, nakarating din sa mga magulang ni Maya at sa asawa ni Tonton ang sikreto nila. At doon na nga nagsimula ang hiwaga. Imbis kasi na maghiwalay yung dalawa, ay lalo silang nagrebelde. Tumatakas si Maya tuwing malalim na ang gabi at nagkikita sila ni Tonton. Nagdadrive lang daw sila kung saan saan at minsan ay humihinto sa madidilim na lugar para alam nyo na. At isang gabi habang nakatigil yung jeep sa isang madilim na lugar at may ginagawa sila, bigla na lang daw umalog ng napakalakas yung jeep. Sa sobrang lakas ay napaghiwalay yung dalawa. Akala raw nila ay lumilindol kaya nagbihis agad sila. Napahinto na lang sila nung makarinig ng mga pagtawa. Tawa ng isang babaeng nang aasar at nanlalait. Nagkatinginan yung dalawa at tumingin sa likod ng jeep, sa gilid at sa unahan. Wala naman daw silang makitang tao, pero sige sa kauugoy yung jeep. Napaiyak na sa takot si Maya. Si Tonton naman daw ay napatakip na lang ang kamay sa muka. Pagkatapos ay sumigaw ng, "Tama na! Oo na, sige!" May iba pa raw sinabi si Tonton na parang may kausap na kagalit niya. Hanggang sa maya-maya ay huminto na sa paggalaw yung jeep. Dali-daling nagmaneho palayo si Tonton at huminto lang sila sa may 24 hours na Jollibee. Nagtapat na si Tonton na alam nito kung ano ang nangyari at sino ang may kagagawan. Nung malaman daw pala ng misis ni Tonton ang tungkol sa relasyon nila, ay nag-away ang mga ito at nagbanta yung babae na ipapakulam sila pareho. Hindi raw naniwala si Tonton kahit na noong nawala yung paborito niyang boxer shorts. Nung hanapin daw niya yon ay sinabi ng misis niya na binigay sa manggagamot para parusahan sila. Tinawanan lang daw ito ni Tonton at ang sabi pa ay kung parurusahan siya, papano na yung kanilang mga anak? Mahihirapan siyang maghanap buhay. Hindi raw nakakibo yung babae kaya inakala ni Tonton na nambabluff lang ito sa pagsasabing ipakukulam sila. Hanggang sa nangyari na nga yung nangyuyugyug ng jeep. Doon naalala ni Tonton yung banta ng kanyang asawa. Maaaring yun na raw ang parusang sinasabi nito. Pero Sir Neb, hindi pa rin tumigil sina Maya at Tonton sa relasyon nila. Nagkikita pa rin sila hanggang sa isang beses ay hindi dumating si Tonton sa tagpuan nila. Nabalitaan na lang niya na nag-away pala ito at ang asawa niya na nauwi sa sakitan. Nagulpe ng husto ni Tonton ang misis niya kaya ito tumakas sakay ng jeep. Pero dahil sa pagmamadali ay naaksidente ito. Naputol yung magkabilang binti ni Tonton dahil sa aksidente. Hindi siya kinasuhan ng misis niya dahil sapat na raw na parusa kay Tonton na maging imbalido. Samantalang si Maya naman ay hindi pa rin nakaligtas sa galit ng asawa ni Tonton. Pinarusahan din siya nito at pinakulam. At ang parusa ay nagbuntis si Maya. Pero baldado ang bata at habang buhay na kargo ni Maya dahil parang gulay ang anak nila ni Tonton. Minsan nga ay umiiyak si Maya dahil sa sobrang hirap at sana raw ay kunin na lang ng Diyos ang anak nila. Pero hindi yun nangyayari. Lumalaban yung anak nila kahit lantang gulay na. Ngayon ay 8 taon na yung bata. Wala silang nakukuhang suporta mula kay Tonton dahil wala namang trabaho yun. Ang asawa lang niya ang bumubuhay sa kanilang pamilya at wala itong pakialam kina Maya. Tinangka ng gantihan ng pamilya nila Maya yung asawa ni Tonton sa pamamagitan din ng kulam. Pero Sir Neb,
walang umeepekto. May matinding pananggaraw yata ito. Ang sabi raw ng asawa ni Tonton, kung noon pa lang na kinakalampag sila sa jeep ay tinapos na nila ang relasyon nila, ay hindi hahantong ang lahat sa habang buhay nilang pagdurusa. Naranasan ko noong kabataan ko na magsulo sa buhay dahil sa sabihin na nating evil stepmother. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Grant. 16 anyos ako nang iuwi ng tatay ko ang pangatlo niyang asawa sa bahay namin. Unang asawa niya ay yung nanay ko. Namatay si mama noong 5 taong gulang pa lang ako. Sa edad kong siyam ay nagkaroon ng bagong babae ang tatay ko. Hindi naman sila nagtagal dahil nalaman ni tatay na bukod pala sa kanya ay may iba pang inaasawa yung babaeng yon. Akala ko hindi na mag-aasawa uli si tatay. Okay naman yung buhay kahit kaming dalawa lang. Kaso ayun nga, nakilala ni tatay si Aurelia. May 3 siyang anak at naanakan siya ni tatay. Kaya ayun, inuwi niya sa bahay namin. Noong umpisa ayos naman siya. Kaso noong maipanganak yung anak nila ni tatay, doon na lumabas yung ugali niya. Pinag-iinitan niya ako parate. Tapos ay sabi si tatay na pagpasensyahan ko na lang daw. Mas lumala yung sitwasyon nung madestino sa Calabarzon si tatay. Bihira na lang siyang umuwi, kaya kami lang nina Aurelia ang naiiwan sa bahay. Doon na ako hindi nakapagtimpi sa kanya. Minsan na pinagsasampal niya ako ay naitulak ko siya sa sahig. Hindi na ako naghintay na palayasin niya ako. Nagkusa na akong umalis ng bahay at nagpalaboy-laboy. Naging barker ako at tagalinis ng sahig ng jeep para lang mabuhay. Nakikitulog ako sa mga jeep na nasa paradahan. Mabuti na lang at napakabait sa akin ng mga tsuper. Kaya naman nairaraos ko yung pang-araw-araw ko. Minsan tinatawag nila ako para pasaluhin sa tanghalian nila. Inabot ako ng 2 taon sa pilahan ng jeep bago ako nahanap ni tatay at pinauwi sa bahay. Pero bago yun, Sir Neb, ay nakaranas muna ako ng matinding multuhan sa pilahan. Natutulog na ako noon sa loob ng jeep. Nagsindi ako ng katol at nakapwesto na sa bangko. Nung makaramdam ako na parang may pumasok sa jeep at naupo sa kabilang bangko. Hindi ko na lang pinansin dahil baka yung tsuper lang. Sabi ko gisingin na lang niya ako kapag babiyahe na siya. Tumalikod na ako. Mga ilang saglit ay nakarinig uli ako ng mga pagkilos. Pagkatapos ay parang may huminga sa may tenga ko. Alam naman natin na nakakabwisit yung ganoon kasi parang nagtitrip. Kaya hinarap ko. Kaso nawalan ako ng kibo nung makita ko kung sino ang humihinga sa tenga ko. Sir Neb, lalaking maitim ang muka at namumula ang mga mata. Nakatitig siya sa akin na para bang galit na galit. Nanlilisik yung mga mata niya habang face to face kami. Hindi ko alam kung gaano katagal ang mga sandaling yon, pero hirap na hirap akong huminga. Nahihilo na ako nun. Umiikot ang paningin ko dahil hindi na nga ako makahinga at hindi rin ako makagalaw. Akala ko talaga mamamatay na ako. Nagdidilim na yung paningin ko at yung maitim na lalaki ay palapit ng palapit ang mukha sa akin. Hanggang sa naramdaman ko na may gumigising sa akin. Napadilat ako at para akong nalunod dahil sumisinghap-singhap pa ako at napapaubo. Nakita ko na napapalibutan na pala ako ng mga tsuper na alalang-alala sa akin. Ginigising daw ako ni Kuya Kulot, yung tsuper ng jeep na tinulugan ko. Pero imbis na gumising ay nanigas na raw ako habang nakatirik ang mga mata. Doon na siya nagpanik kaya tinawag yung ibang tsuper para sakluluhan ako. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Pasalamat na lang ako at babiyahe na si Kuya Kulot. Nawalan ako ng ganang matulog noon. Kinuwento ko sa mga tsuper kung anong nangyari at ang sabi nila ay baka na maligno ako. Lalo pa at sa may puno ng kamatsili nakaparada yung jeep ni Kuya Kulot.
May nakatira daw kasi roon at baka nakursunadahan ako. Mula noon, Sir Neb, ay iniwasan ko na yung puno ng kamatsili. Hindi ako lumalapit sa jeep na nakaparada doon. Si Kuya Kulot din ang naging susi para mahanap ako ni tatay at mapauwi sa amin. Pero ayoko na talagang kasama si Aurelia. Kaya hinayaan ako ni tatay na makaupa ng ibang bahay. Sinusustentuhan pa rin naman niya ako. Pero bumabalik pa rin ako sa pilahan ng jeep. Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Share ko lang itong nangyari sa akin noong isang taon. Hindi ko maintindihan itong nangyari kasi sa pagkakaalam ko, simula nung bata pa ako hanggang ngayon na college student na ako, wala naman akong third eye. Hindi ako nakakakita ng multo, aswang, engkanto o kahit anong klase pang nilalang. Tapos ayun nga, nakakita ako ng multo. Busy kami nung mga panahon na yon. Tinatapos namin yung thesis namin na 2 beses na naming nirevise. Biro ko dun sa mga kaklase ko, isang revision pa ay magdadrop na talaga ako. Gabi na kami natapos. Pagtingin ko nga sa orasan, 9:00 na ng gabi. Buti may mga jeep pa noon pauwi sa amin. Naghintay ako dun sa waiting shed. Matagal din akong naghintay, halos 20 minutes. Pwede naman sana akong sumakay ng taxi, kaso hindi ko afford ang gastos. Ang dami pa namin ipapaprint. Hindi na nga ako kumain ng tanghalian sa sobrang pagtitipid ko. Nakita ko yung 2 mata ng jeep sa kalayuan. Nakahinga ako ng maluwag. Tumigil ito nung parahin ko. Sumakay agad ako at umandar na yung jeep. 4 kaming sakay ng jeep. Isang lalaki na estudyante rin, matandang babae na may malaking maleta. Tapos sa pinakaunahan, may isa pang babae na halos kaedad ko. Pero kakaiba yung suot niyang damit. Para siyang yung mga tauhan sa makalumang pelikula. Ewan ko ba kung bakit siya nakasuot ng ganon. Hindi naman Halloween. Pwedeng may event sa school pero wala siyang ibang dalang bag na masasabing nag-aaral nga siya. Hindi ko maiwasan na tignan yung babae. Kakaiba kasi talaga. Ewan ko ba, ang weird ng pakiramdam ko habang tinitignan ko siya. Tapos bigla na lang siyang tumingin sa direksyon ko. Nahiya ako syempre. Masama kayang tumitig sa mga hindi mo kilala. Binaling ko yung tingin ko sa daan sa labas. Kinokontra ko yung sarili ko na titigan ulit yung babae. Nung tumitig ulit ako, tsaka ko lang napansin, may malaking sugat sa liig niya. Fresh pa yung sugat. Sabi ko sa sarili ko, malamang ay makeup ang sugat na yon. Baka galing sa shooting yung babae ng isang show o kaya sa teatro. Tumigil ulit yung jeep. May sumakay na isa pang babae. Dire-diretso yon sa unahan. Nung nasa harap na siya ng babae na kanina ko pa tinitignan, hinawi niya yung puwetan ng palda niya at saka umupo. Ang problema lang, doon siya mismo sa pwesto ng babae umupo. Nagulat ako kasi imbis na maupuan niya yung babae, tumagos lang siya sa katawan nito. Parang hologram sa mga pelikula. Napanganga ako sa nakita ko. Imposible, sabi ko. Paano mangyayari yung ganun? Tinignan ko yung ibang pasahero. Ako lang yung nakakita sa nangyari. Isang kanto pa sana yung bababaan sa amin, pero pumara na agad ako. Nagmamadali akong bumaba. Nung umandar yung jeep, tinitigan ko yung mga pasahero, lalo na yung 2 babae na magkapatong. Nung makauwi ako sa bahay, hindi pa rin maalis sa isip ko yung nakita ko. Paano nangyari yun? Naikwento ko yun sa isang kaibigan. Sabi niya sigurado raw na multo yung nakita ko. Simula nun, tinandaan ko na yung jeep na yun. Hindi na talaga ako sumakay doon kahit kailan. Sa gabi din, sumasakay lang ako ng jeep kapag maraming sakay.
Sir Neb, ako nga pala si Simon. Emong na lang for short. Kamusta po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta? Ang ibabahagi ko pong kwento ay karanasan ng aking anak at pamangkin na parehong babae. Isa itong kwento na talaga namang nakakapangilabot. Hindi lang sa anak ko at pamangkin, kundi para na rin sa amin na kanilang mga magulang. Pero mabuti na lang at talagang napakabuti at napaka makapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nailigtas ang 2 bata mula sa tiyak na kapahamakan. Noon ay grade 6 ang anak kong si Sheena at second year high school naman ang pamangkin kong si Clarice. Pauwi na noon galing sa eskwelahan ng 2 bata. Ang kaso ay napadaan sa plaza kung saan may perya dahil malapit na yung fiesta nun. Noon ay usong-uso yung palabas na Meteor Garden at may tindang mga poster sa perya. Bumili yung 2 at nalibang sa paggala hanggang sa inabot na ng papadilim na. Yung daan pa naman pauwi sa amin ng mga panahon na yon ay tubuhan ng magkabilang gilid. Bihira yung dumaraang sasakyan kapag paggabi na. Kaya sina Sheena ay napilitan na lang na maglakad. May kadiliman na noon. Wala kasing mga poste ng ilaw. Bigla raw nakarinig ng mga ugong ng motor yung 2. Hindi nila pinansin dahil kita naman nila kung saan yun nanggagaling. Pasalubong sa kanila. Diretso sa paglalakad yung mga bata kahit na nasisilaw na raw sila sa ilaw ng motor na para bang sinadyang nakatutok sa mga mukha nila. Huminto sa tapat nila yung motor. 2 raw yun at tig 2 rin ang sakay. Hindi nila mamukaan kung sino yung mga rider dahil sa ilaw. Kinakausap daw sila ng mga yon at inaalok na ihahatid na sa kanilang uuwian. Bilang nakatatanda si Clarice ay siya yung sumasagot sa mga lalaki. Tumatanggi siya at hinihila si Sheena palayo sa mga yon. Pero hinaharang daw ng mga yon yung daraanan nila. Binalandra pa yung mga motor. Si Sheena raw noon ay naluluha na sa takot. Si Clarice naman ay nauutal na raw. Sabi pa ng isa sa 4 na lalaki ay kilala ng mga ito yung mga magulang ng 2 at pinapasundo na namin sila. Sir Neb, nung bumaba raw sa motor yung isang lalaki ay tsaka hinila ni Clarice si Sheena para tumakbo. Ang kaso dahil nakaharang nga sa direksyong pauwi sa amin ng mga lalaki ay napilitang tumakbo pabalik sa pinanggalingan nila yung 2. Doon na umiyak yung mga bata habang sumisigaw at nagmamakaawa sa mga lalaki. Kaso dahil nakamotor ay mabilis silang naabutan ng mga yon. Binangga nila yung mga bata at nung matumba ay tsaka nagmamadaling tinayo at sinakay sa motor kahit pumipiglas sila. Walang ano-ano may bumusina mula sa likod. Sa direksyon ng pauwi sa amin ay meron daw paparating na jeep. Bumubusi na yon at nang huminto ay may bumaba na 4 din na lalaki kasama ang driver. Yung isa sa mga lalaki na may hawak kay Clarice sinasabing anak niya si Clarice at pinapauwi lang nila. Nagsisigaw na yung 2 at ang sabi ay kidnapper ang mga lalaki. Lumapit sa kanila yung mga bagong dating at ang sabi ay pulis sila. Ano raw ba talaga ang problema? Doon na tinulak ng mga lalaki sina Sheena, sabay sumakay sa mga motor nila at sumibat na. Yun namang 4 na bagong dating ay pinasakay sa jeep yung 2. Ang kwento ni Sheena nakaramdam siya na para daw siyang niyayakap ng mainit at komportableng mga braso. Para daw siyang hawak ng mama niya. Si Clarice naman daw ay nawala lahat ang takot. Sumama sila roon sa 4 na lalaki at sumakay ng jeep. Sabi lang daw ng mga yon ay mahuhuli ng pulis sa checkpoint yung mga lalaking nagtangkang dumukot sa kanila. Kaya wag silang mag-alala. Sir Neb, na malayan na lang daw nila na nasa checkpoint na nga sila at naroon yung 4 na lalaking nakamotor. Sinabihan daw sila noong isa sa mga sakay ng jeep na lumapit sa pulis at isumbong yung mga nanghabol sa kanila. Ganun nga yung ginawa ng 2 bata. Inaresto yung 4 na nakamotor at sina Sheena ay hinatid sa amin ng mga pulis. Noon ay mag-aalas 7 na ng gabi at balisa na kaming lahat. At ang nakakapagtaka lang dito, Sir Neb, hindi na nakita pa yung jeep na sinakyan ni Sheena o kahit yung 4 na sakay noon na nagpakilalang pulis.
Yung mga pulis naman sa checkpoint, wala rin daw nakitang dumating na jeep. Basta nakita na lang daw nila na papalapit na sina Clarice at Sheena. Tinuturing namin na isang malaking himala sa aming pamilya ang nangyaring yon. Nakulong yung mga humabol kina Sheena. Giniit talaga ng mga pulis na naglakad lang sina Sheena hanggang sa checkpoint. Wala raw jeep na naghatid sa mga ito. Kwento ito ng tita kong si Tita Adele. Kapatid siya ng mama ko. Close sila sa amin at lahat ata ng nangyari sa buhay niya kinukwento niya kay mama kapag napapadalaw siya sa bahay. Narinig ko itong kwento niya sa amin at nagpaalam naman ako na ipapasa ko sa Pinoy Creepypasta. Pumayag naman siya. Gusto rin daw niya na marinig ito. May napangasawang jeepney driver si Tita Adele. Ramil ang pangalan. Natatawa nga ako kasi na-inlove daw siya dito kasi lagi siyang sinasakay sa unahan. Tapos nililibre din siya lagi ng pamasahe. Nagkapalagayan ng loob at umabot din sa kasal. Nagkaroon sila ng isang anak, si Alvin. Masayahing bata, magaling mag-chess, kaya pandayo ng school nila. Sabi ni tita sa amin, kapag daw umuuwi si Tito Ramil, bumubusi na raw ito ng 3 beses. Bubuksan na raw ni tita yung pinto at saka papasok itong si Tito Ramil na nakasapatos pa. Lagi niya raw itong sinasabihan na hubarin muna yung sapatos bago pumasok. Pero lagi pa rin ginagawa ni Tito. Ang saya na sana ng maliit nilang pamilya. Kaso isang araw, inatake sa puso si Tito Ramil. Nakita raw nung guard ng Jollibee na tumigil yung jeep sa harap ng waiting shed. 15 minutos na raw ang lumilipas ay hindi pa rin ito umaalis. Nilapitan niya. Pagtingin niya raw, wala nang malay si Tito. Nakahiga sa sahig noong jeep. Hindi na umabot pa sa ospital si Tito. Sa jeep pa lang ay dineklara na ng medic na wala nang buhay si Tito. 3 days lang yung lamay, tapos nilibing din agad si Tito. Halos hindi na raw alam ni tita ang gagawin niya. Gusto na nga raw niyang sumuko nun, pero dahil kay Alvin, nagkaroon pa raw siya ng pag-asa. 2 weeks ang lumipas. Nasa sala sila pareho ni Alvin. 8:00 na ng gabi. Nanonood daw sila ng TV nung marinig nila pareho ang busina galing sa labas. 3 beses. Binenta na ni tita yung jeep na ginagamit ni Tito, kaya hindi niya alam kung sino yung bumubusina sa labas. Nagkatinginan sila ni Alvin. Ganun na ganun daw kasi ang ginagawa ni Tito Ramil tuwing umuuwi siya. Tumayo si tita. Binuksan niya yung pinto. Wala naman daw tao. Walang jeep sa labas. Pero naramdaman niya yung malamig na presensya ng kung sino. Tapos may mga print daw ng sapatos na lumilitaw sa sahig. Kaparehong kapareho nung bakas ng sapatos ni Tito. Napaiyak na raw noon si tita. Nilapitan siya ni Alvin at nagkayakapan sila. Yun na raw pala ang huling dalaw sa kanila ni Tito Ramil. Matapos yun ay hindi na ulit nangyari ang ganoon. Sabi nga sa akin ni tita, okay lang daw kung multuhin sila ni Tito. Hindi raw siya matatakot, pero baka nakatawid na rin daw ito sa kabilang buhay, kaya hindi na rin naulit ang pagdalaw nito sa kanila. Naniniwala ba kayo na ang mga kagamitan ay pwedeng saniban ng nagmamay-ari dito oras na sila ay mamatay? May alam akong kwento tungkol sa isang jeep na hindi na magamit ng iba dahil para bang pinagdadamot ito ng may-ari na yumao na. Nangyari ito taong 70s pa. Kwento ni Lolo Tinong sa aming magpipinsan kapag hindi pa kami natutulog sa oras ng siesta. Nagtatrabaho sa post office noon si Lolo Tinong. Tatay raw ng katrabaho niya ang may-ari noong jeep na haunted. Ang nangyari daw kasi, Sir Neb,
Regalo noong katrabaho ni lolo na si Jose ang jeep sa ama nito na pangalanan nating Tatay Juan. Si Tatay Juan kasi ay matagal nang nakikilabasan lang ng jeep, kaya nung bilhan siya ni Jose ng sariling jeep, gano'n na lang yung tuwa nito. Alagang-alaga ni Tatay Juan ang jeep at ingat na ingat ito sa pagmamaneho. Hanggang sa isang pangyayari ang naging dahilan ng kamatayan ni Juan. Sir Neb, napagtripan daw si Jose habang pauwi mula sa trabaho. Ninakawan pagkatapos ay pinagsasaksak. Tanghali na kinabukasan, nahanap ang bangkay ni Jose. Nasa tambakan kasi ito ng basura at mga basurero ang nakakita. Kamuntik pang hindi makilala dahil walang ID o wallet man lang dahil nga sa pagnanakaw. Mabuti na lang at nakilalang taga post office dahil sa uniforme. Kaya naipagtanong kung sino ang nawawalang empleyado ng post office. Nung malaman ni Tatay Juan ang nangyari sa anak niya, ay hinanting niya yung sumalbahe sa anak niya. Ang kaso ay natagpuan na lang din siyang walang buhay makaraan ng 1 linggong pagkamatay ni Jose. Ang sabi ay binangungot ito habang nagpapahinga sa jeep. Para mapakinabangan pa rin yung jeep, ay pinalalabas ito ng misis ni Tatay Juan doon daw sa kapitbahay nila. Kaya lang ay kinatatakutan ang jeep na yon dahil nakikita raw ng mga driver na gumagamit noon ang kaluluwa ni Tatay Juan. Nakaupo raw sa likod ng driver seat. Hindi naman daw galit yung itsura nito, pero bigla naman mawawalan ng preno ang jeep. Tuloy ay muntik-muntikan silang maaaksidente. Ilan ang nagtangka na ilabas yung jeep, pero hindi talaga makatagal dahil nga sa pagmumulto nito. Bandang huli ay tinangka ng ibenta yung jeep na yon. Pinabless muna sa pare para masiguradong safe na. Pinakiusapan na rin ng misis ni Tatay Juan ang kaluluwa nito na iwan na ang jeep para maibenta at mapakinabangan na. Kaya lang Sir Neb ay parang nagalit na ng husto si Tatay Juan. Nung may bibili na ng jeep ay ayaw noong mag-start. Nasira na ng tuluyan kahit pa wala pa namang 5 taon na nabibili. Halos bago pa lang ngayon. Siyempre ay hindi na yun nabenta, kaya kalaunan ay hinayaan na lang na nakatenga sa gilid ng kanilang bahay. May mga nagkukwento raw na kapag gabi na ay nakikitang nakaupo sa driver's seat si Tatay Juan. Proteksyon umano ng pamilya nila ang kaluluwa na yon. Pero isang beses ay nasubok kung totoo nga bang pinoprotektahan niya ang kanyang pamilya. May nagtrip daw sa apo ni Tatay Juan. Noon ay lagpas 10 taon nang patay si Tatay Juan at halos 10 taon na ring nakatenga lang yung jeep sa gilid ng bahay. Yung apo ni Tatay Juan ay napagtripan ng mga siga-siga sa lugar nila at hinabol ng palo ng 2x2. Tumakbo yung bata pa uwi sa bahay nila Tatay Juan. At laking gulat na lang nung mga siga nung bungguin sila ng jeep ni Tatay Juan. Bigla yung gumulong papunta sa mga siga na para bang nawalan yun ng preno at dire-diretso lang na umandar patumbok sa kanila. Binangga ng jeep yung mga siga at sinadyang gulungan. Nakatakbo yung iba pero may 3 na nasagasaan talaga. Wala naman daw nagmamaneho noon at yung mga gulong ay hupyak na dahil sa matagal na pagkatenga. Napapaligiran na rin ng damo yung mga ilalim. Kaya nakakapagtaka kung paano yun nakagulong. Maaga pa noon kaya maraming nakakita kung ano ang nangyari. Sadyang kusa raw na umandar yung jeep. Tumigil lang yung jeep sa gilid ng kalsada kung saan napailalima ng 3 nasagasaan niya. Nung makuha ang mga yon ay hindi na pinakialaman yung jeep doon sa kinapupwestuhan niya. Hinayaan na lang yon dahil may nakapagsabi na nakita pa rin si Tatay Juan na nakaupo sa driver's seat habang kinukuha yung mga biktima nito sa ilalim. Kinatakutan lalo yung jeep kaya hindi na talaga ginalaw. Sa kwento ni Lolo Tinong, noong nagretiro na siya sa post office taong 1989, naroon pa rin sa kinapupwestuhan noon ang jeep ni Tatay Juan. Deteriorated na
at ginapangan na ng mga baging at damo. Pero wala pa ring nakikialam sa takot na multuhin ni Tatay Juan.